mga ginigiling na mga kapatid sa pananampalataya, ang dakilang kapistahan ito ay malaki ang kaugnayan sa unang dogma ng Santa Iglesia Apostolika Romana noong kapanahunan ni Papa Pio Ikasyam noong 1854 na pinamagatang bulan ng Ineffabilis Deus ang kalinis-nisang paglilihig ni Maria. At dahil si Maria ay ang Immaculada Concepcion, ay binalisay ng Panginoong Diyos ang sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana upang nang sa noon ay maisakatuparan at maisaganap ang kanyang dakilang plano na binabanggit sa aklat ni Propeta Isaías, isang dalaga ang maglilihi at manganganak at tatawagin itong Emmanuel na ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. At dahil doon, ipinakikita ng kadalisayan ni Maria ng kanyang katawan at kaluluwa mula pa sa pamamagitan ng anghel ng Panginoon sa kanya kung papaano niyang naunawaan ng higit ang dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan at naisasakatuparan ito sa pamamagitan niya katulad ng binanggit ng propeta noong una. Sumang-ayon si Maria sa kalooban ng Diyos. Fiat Dei, segundum verbum tuum. Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa iyong sinabi. At dahil dito bayan ng Diyos, ipinakikita sa atin ang mayroong marudong na paghahanad na makasunod sa kalooban ng Diyos na walang pagmamalaki, walang pagmamalabis, pagkus ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay makapag-aakay sa ating lahat para sa kababaan ng loob. At doon naging katangi-tangi si Maria, not only for being a simple woman in the eyes of God, but for being a very obedient daughter of God. Unlike of the first Eve in the Old Testament, na ang unang Eva sa lumang tipan ay tanda ng di pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos, tanda na kung saan ay naroon ang kapalaluan, nandoon ang pamamalaki, nandoon ang kayabangan na nais ng mapamatayan o mahigitan ang kadakilaan ng Diyos. Kung bumagsak ang unang Eva sa lumang tipan dahil sa kanyang hindi pagiging ganap na masunurin sa kalooban ng Diyos, itinaas din ang isang babae ang dignidad, ang integridad ng tao sa harapan ng Diyos. At dahil sa kanyang matinyas na pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, tunay na si Maria ay larawan ng tunay na kadalisayan ng katawan at kaluluwa. Si Maria ay tunay na larawan ng pagiging matapat na tagasunod ng Diyos, nakikita man o hindi. At naroon din kay Maria ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang pagsunod ni Maria ay walang limitasyon. Ang kanyang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, ang kanyang pag-oo ay hindi lamang sa misteryo sa tuwa ng kanyang buhay. Hindi lamang ang kanyang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos ay sa misteryo ng liwanag ng kanyang buhay. Ang kanyang pag-oo o pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi lamang sa misteryo ng luwalhati, kundi maging ang kanyang pagsang-ayon ay ang pagsang-ayon na kanyang kamasahin ang misteryo ng dalamhati o ng hapis. Yun ang tunay na pagsunod. Kaya ang panawagan sa atin ngayon ay nagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kanyang pag-akyat sa langit, katawan at kaluluwa ay ang sinuman na tunay at matamang sumusunod sa Diyos, matapat sa Diyos, at tunay ang paglilingkod sa Diyos ay tatamuin niya ang langit. Sana po, huwag lamang natin pangarapin ang maging ganito. Pagkus si Maria ay ating maging inspirasyon sa pagtahat natin sa buhay na puno ng pagpapalang ng Diyos. Ngayon pa lamang bayan ng Diyos, pangarapin na natin mapunta sa langit. Ngayon pa lamang po, pangarapin na natin na tayo ay makasama ng ating Panginoon.
nahanong sa kasalukuyang panahon, kapiling at kasama ng Jesus ang kanyang ina, ang ina natin si Maria, sa kanyang piling. Marami pong mga pagsubok ang ating tinatarap at haharapin sa buhay nito sa Leyte. Pero sana, sa kabila ng mga ito'y huwag tayong magpakalulong. Sana sa kabila nito'y huwag natin ito ang ating hanapin at yakapin. Marami po tayo maaaring hindi maaaring mapapagpunawaan. Marami sa pamilya natin, samahan natin sa buhay, sa mga magulang natin, maaaring sa ating mga kapatid. Maaaring meron tayong kaibahan o pagkakaiba na nasa sa isip, nasa puso, sa iba't ibang larangan. Pero ang ating panghahang na rin ay tayo ay magkawatak-watak dahil sa iba't ibang prinsipyo at pananaw, lalo sa lahat sa larangan ng pananalapi o mga matilang na bagay. Sana po yun ang maging hadlang para tayo ay hindi tunay na makatupad sa kalooban ng Diyos. Lahat tayo po, may mula sa akin hanggang sa inyo, may kanya-kanya tayong mga differences. Wala po tayong differences. Lahat po tayo kulong na. Isa lang ang pinanggalingan. Hindi po. Magkakaiba tayo. Pero hindi tayo maging magkakaiba kung ang pimpig ng ating Diyos ay ang pimpig ng puso ng pag-ibig pamamahan ng Diyos na nadama ito ng mahal na inang Diyos. At yun ang dahilan kung bakit si Maria ay naging katangitan. Yun ang dahilan kung bakit si Maria ay pinagpala. Yun ang dahilan kung bakit si Maria bilang alipin ng Diyos, siya pinagala, siya kinigala, siya pinagpala. Amen. Nuestra Señora de la Asunción, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.